Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Bata, sabay na sabi nila. Oo, isang buwan na siyang buntis. Nanlaki ang mata nila dahil sa sinabi ng doktor. Dok, anong pregnant? Buntis ang kaibigan ko? Napatingin sila Alaysa sa bagong dating at nakita nila isang babae kasama ang isa ring lalaki na tingin nila ay boyfriend nito. At isang hindi gaanong katandaan na babae. Excuse me, sabi ng doktor sa kanila. Dok, ako po ang ina ng pasyente. Sabi ng ina ni Kisha na mas ikinagulat ni Alaysa. Hello ma'am, good to know. Your daughter is pregnant. Please, subaybayan niyo sa palagi dahil nalilipasan siya ng gutom at makakasama yun sa bata. Agad na tumili si Jelay sa sinabi ng doktor. Kya, tita, I told you. Asintado talaga yung lalaking yun. Kahit isang gabi lang. OMG! Magiging tita na ako. Masayang sabi ni Jelay. Babe, you're too loud. Nasa ospital tayo. Sabi ni Justin na ikinasori naman ni Jelay. Malaki naman ang ngiti ng ina ni Kisha. Totoo po, Dok. Masayang sabi nito. Yes, ma'am. It's true. Your daughter is pregnant. Congratulations! Matapos sila makausap ang doktor, ay pumasok sila sa loob ng room ni Kisha at nakita nila ito na mahimbing na natutulog. Habang ang ina naman niya ay naiiyak na at hinahawakan ang kamay nito. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Nang malaman niya ang ginawa ni Kisha noon, ay sinisisi niya ang sarili. Dahil siya nagpursige kay Kisha na magkaroon ng anak, kaya humantong sa ganong sitwasyon. Ang gusto niya lang naman ay makita ang anak na masaya bago siya mawala sa mundo. Tita, sabi ko sa'yo, buntis siya. Kahit hindi siya nagsusuka o naglilihi, nakikita ko kasi sa katawan niya. Ang daming pagbabago. Sabi ni Jelay sa mama ni Kisha. Hinawakan naman ng mama ni Kisha ang kamay nito at ngumiti sa kanya. Alam mo Jelay, napakasaya ko. Masasabi ko na hindi aksidente ang nangyari sa kanilang anak ko. Sa tingin ko ay may plano ang Diyos para sa kanila, hindi pa nga lang sa ngayon. Napangiti naman si Jelay dahil sa sinabi nito. Pero nakuha ang atensyon nila na magsalita ang nobyo niya si Justin. Tita, may kasama po si Kisha. Doon napatingin ang dalawa sa likod nila. Hala, oo nga pala. Hi sa inyo, ako nga pala si Jelay, ang best friend ni Kisha. Nakangiting sabi nito, na ikinangiti naman ni Alaysa at Drew na nagkatinginin muna sila at lumapit sa mga ito. Eto nga pala ang fiancé ko, si Justin. Ngumiti naman ang dalawa at nakipagkamay sa mga ito. Ako naman ang ina ni Kisha. Nice to meet you po. Kaibigan po kami ni Kisha. Actually, client po kami. Pero we consider her as a friend na po. Ako po si Alaysa at siya naman po ang fiancé ko na si Drew. Nakangiting sabi ni Alaysa at niyakap ang mama ni Kisha. May new friend palang kaibigan ko. Marunong talagang pumili yun ng maganda at gwapo. Nagkatawanan sila dahil sa sinabi ni Jelay. Sa totoo lang po ay may meeting kami with Kisha ngayon. Kaso pagbalik niya ay bigla na lang siyang nahimatay. Kayo pala yung sinasabi niya, nakasama niyang kakain. Naku, si Kisha kasi, napapabayaan ang sarili sa sobrang busy sa trabaho. Hindi na namin alam na buntis pala siya. Sagot naman ni Jelay. Bakit hindi ko alam yan? Kunot noong sabi ng mama ni Kisha, na ikinalok naman ni Jelay, at di alam ang sasabihin. Tumingin siya
sa kanyang nobyo upang magpatulong. Kasi po, tita, hindi po kami dalawa nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Pero, kilala niyo naman po si Kisha. Matigas ang ulo niyan. Pag may ginusto, ay gagawin niya talaga. Napamutong hininga naman ang mama ni Kisha. Kilala niya anak niya at tama si Justin dahil workaholic talaga ang anak. Natahimik sila sandali, kaya binasag ni Drew ang katahimikan. Pwede po bang magtanong? Nasaan po ang boyfriend ni Kisha? Hindi ba siya ang una niyo dapat tinawagan? Natigilan ang mga ito at nagkatinginan dahil sa tanong nito. Ang totoo niyan, walang boyfriend si Kisha. Sabi ni Justin na kinakunot naman ang noong dalawa. Wala? Paano siya nabuntis kung wala? Sabi ni Eliza na kinahawak naman sa kanya ni Drew dahil masyadong personal ang mga tanong nito. Honey, dahan-dahan sa pagtatanong. Pasensya na po. Concern lang po kami kay Kisha. At ayos lang po kung hindi niyo sasabihin. Nahihiyang sabi ni Drew pero umiling lang ang mama ni Kisha. No, it's okay. Total kaibigan naman kayo ng anak ko. Dapat malaman ninyo. Halika, maupo muna tayo at doon ako magkikwento. Naupo silang lahat sa may sopa at ilang minuto din tumagal ang kanilang pag-uusap tungkol sa nangyari kay Kisha. Habang ang dalawa naman ay nagulat dahil sa kanilang mga nalaman. Bakit hindi niya po pinapulis yung lalaki? Hindi tama ang ginawa niya. Galit na sabi ni Eliza. Naku iha, tinanong ko na siya. Ang sabi niya ay hindi na daw kailangan dahil ginusto niya rin daw ang nangyari. Mahinahong sabi ng mama ni Kisha kaya napatahimik si Eliza. Kung ginusto niya po, bakit siya tumakas? Seryosong tanong ni Drew na ikinatingin ng mga ito sa kaniya. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Sabi naman ni Jelay na ikinatungo ng dalawang magkasintahan. Sa totoo lang kanina, kaya kaming pumunta doon para sabihin kay Kisha na hindi na muna itutuloy ang kasal. Lalo na ngayon at nakita namin na buntis pala siya. Gusto ko po na si Kisha ang bridesmaid ko. Nanlaki ang mata ni Jelay dahil sa sinabi ni Eliza. OMG! Bridesmaid? First time to. Kasi sa isang taon niyang pagmamanage ng mga wedding, gustong gusto niya talaga maging bridesmaid. Nagpaplano pa lang kami ni Justin at nag-iipon kaya hindi muna kami magpapakasal. Masayang sabi ni Jelay na ikinatuwa naman ni Eliza. Talaga? Talagang talaga. Naku honey, matutuwa pala si Kisha. Ngiting sabi ni Eliza kay Drew na ikinatango din ng binata habang nakangiti sa kasintahan. Iho, iha, hindi magandang porong-urong sa kasal. Lalo na at nasimulan nyo na. Dapat ipagpatuloy nyo. Pamahiin na rin kasi yan. Natigilan ang magkasintahan at napatingin sa ina ni Kisha habang ma-realize nila ang sinabi nito at walang ibang ginawa kundi ang tumango na lamang. Sige po, kakausapin po namin si Kisha kapag nagising na. Sabi ni Drew na ikinangiti nila. Hinawakan naman ng mama ni Kisha ang kamay ng dalawa. Naway magkaroon kayo ng masayang pamilya. Nakikita ko ang pagmamahalan sa inyong dalawa. At alam ko rin na mahalaga kayo sa anak ko. Si Kisha kasi ang tipo ng tao na madaling magtiwala. Mabuti na lang at hindi inaabuso ang kabaitan niya. Welcome na welcome kayo sa amin. Napangiti naman ang dalawa sa sinabi nito sa kanila. Kahit nakakilala pa lang ng mga ito sa kanilang dalawa. Magsasalita pa sana sila, ngunit nagulat ang mga ito at napatingin kay Kisha nang agad itong tumayo at tumakbo sa banyo. Nagkatinginan ang mga ito at agad namang sumunod dito at nakita nila ito na nagsusuka sa lababo. Justin, iho, pakitawag ang doktor. Kalmadong sabi ng mama ni Kisha at lumapit sa anak para hagurin ang likod nito. Si Kisha naman ay nagising dahil sa pakiramdam niya ay bumabaliktad ang sikmura niya at sukang-suka siya. Pero wala namang ibang lumalabas sa bibig niya kundi ang tubig.
Kaya naisip niya na malamang ay dahil yun sa gutom. "Ma, nagugutom po ako," sabi ni Keisha habang nakatingin sa ina. Kaya tumango naman ang mama niya. "Drew, iho, pwede mo bang ibili ang anak ko ng makakain?" Ngumiti naman si Drew dito. "Sure po. Ano bang gusto mo, Keisha?" Nagulat si Keisha dahil nandoon pa rin ang dalawa niyang kliyente. "Hala, sorry. Hindi natin natuloy yung meeting. Siguro sa sobrang gutom, kaya hinimatay na ako," sabi ni Keisha na ikinatingin naman nila sa isa't isa. "Ayos lang yun, Keisha. Sabihin mo na kay Drew ang gusto mo para makakain ka na." "Ganun ba? Sige. Gusto ko ng burger at ice cream. Cookies and cream ha." Tumango naman si Drew at saka umalis na. Inakay na ng mama niya si Keisha pabalik sa higaan. "Ma, sorry po. Napapabayaan ko na po ang sarili ko. Ang dami kasing gawain sa office," sabi ni Keisha na ikinahawak naman sa kamay niya ng kanyang ina. "Anak, makinig ka sa akin. Please, wag mo nang pabayaan ang sarili mo ha. Lalo na ngayon at buntis ka." Natigilan si Keisha dahil sa sinabi ng mama niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito at nagpoproseso pa ito sa utak niya hanggang sa mamaya ay tumawa siya. "Mama naman, wag kang magbiro ng ganyan. Sabi ko naman sa inyong dalawa ni Jelay. Hindi nga po ako buntis. Imposibleng mabuntis niya ako. It's just one night." Tawang sabi ni Keisha, pero napatigil din siya ilang sandali na makita niyang seryoso ang mga kasama niya. "Teka, nagbibiro lang kayo hindi ba?" sabi ni Keisha sa kanila. Sasagot na sana sila nang biglang bumukas sa pinto. At paglingon nila dito ay pumasok ang isang doktor. "Kumusta ang pakiramdam mo? Ako ang doktor mo. Siguro naman ay alam mo nang buntis ka. Kaya please lang, huwag mong hahayaan na nililipasan ka ng gutom. Mabuti na lang at malusog ang bata. Kaya hindi to naapektuhan," sabi ng doktor sa kanya habang chinecheck ang vital sign niya. Natahimik sandali si Keisha hanggang sa nalaki ang mga mata nito dahil sa sinabi ng doktor. Ako po? Buntis?" Gulat na sabi niya na ikinatawa naman ang doktor niya. "You know what? Ganyan din sila kagulat kanina nang malaman nilang buntis ka. Mukhang matagal nyo nang iintay ng mister mo na magkaanak kayo, hindi ba?" Ang pagkagulat ni Keisha ay nawala dahil sa sinabi ng doktor. Mabuti na lamang at si Jelay nang sumagot. "Wala po ang ama ng bata, doktora." Nagulat naman ang doktor sa sinabi ni Jelay. "I'm sorry to hear that. But please, wag na wag mong iisipan ipalaglag ang bata dahil ang sanggol na sa sinapupunan mo ay isang malaking biyaya." Napatingin naman si Keisha sa doktor niya. "Dok, never ko pong inisip yan. Kahit na hindi namin inasahan ang nangyari sa amin, nangako po ako sa sarili ko na kung may mabubuo dito ay aalagan ko siya ng mabuti." Seryosong sabi ni Keisha na ikinangiti naman nila. Habang ang ina ni Keisha ay hindi napigilan na maluha, kaya hinawakan ni Jelly at Alyssa ang balikat nito at saka hinagod ang likod. "Okay, Keisha, makinig ka sa akin ha. Hindi madali ang pagbubuntis, lalo na sa stage mo. 1.5 buwan pa lamang ay dapat mag-ingat ka and always drink vitamins, eat fruits and vegetables. Babalik ka dito every month, okay? Para sa check-ups mo, para nang matingnan kung maayos ang baby mo." Napangiti naman si Keisha dahil sa sinabi nito. Excited na siya na gawin ang mga iyon. "Yes po, Dok. Hindi ko kakalimutan ang sinabi nyo. Pero may tanong po ako. Bakit wala pa akong simptomas na buntis ako nung nakaraang buwan?" Napatango naman ang doktor niya bago ito sumagot. "It's normal, Keisha. Meron talaga mga cases na ganyan kapag nagbubuntis. Ang iba nga, 3 months pa bago malaman na buntis sila. May mas malala na cases dahil wala nga sintomas
ay nalalaglag ang bata. Kaya maswerte ka. Malakas ang kapit sa'yo ng baby mo. Kaya alagaan mo siya, okay? Napaisip siya sa sinabi ng doktor at napangiti nang naisip niya na napakaswerte niya. Kaya hinuwakan nito ang tiyan niya. Baby, sorry kung napabayaan ka ni mami. Hindi ko naman alam na nandyan ka na pala. Napangiti lang ang iba dahil sa nakita nila. Habang ang mama niya ay hindi na napigilan ang luha nito at iyak na talaga nangyari. Masayang masaya siya dahil nakikita niya ang saya ng anak sa mata niya. Ang unika iha nila ay isa na ring ina ngayon. Hindi siya makapaniwala na inaalagaan niya noon at ngayon ay ina na rin na katulad niya. Sige na, may iwan ko na muna kayo. Babalik ako mamaya para ibigay ang mga dapat mong inumin na mga vitamins. Okay ba yun? At pagdating ng kaibigan mo ay kumain ka na. Tumango naman siya at nagpasalamat dito. Napatingin si Keisha sa mama niya no ngayon ay umiiyak. Kaya nag-alala siya dito. Ma, bakit ka po umiiyak? Halika po, sabi ni Keisha dito. Lumapit naman ang ina niya sa kanya at inalaya niya ito na maupo sa tabi niya. Anak, sobrang saya ko kasi magiging ina ka na. Hindi ko akalain na maabutan pa kita maging isang ina. Napangiti naman si Keisha habang unti-unti pumapatak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Man naman, makapagsabi naman po kayo, hindi nyo pa ako iiwan no? Matagal ka pa namang mawawala, okay? Makakasama nyo pa ang apo nyo. So wag na po kayong umiyak. Sige ka, malulungkot po ang apo nyo. Sabi ni Keisha na ikinangiti ng mama niya at saka tumango. Hanggat maaari ay gusto ni Keisha na mas maging malakas. Lalo na ngayon na magkakaanak na siya. Sige na anak, kumain ka na ng kumain para mabusog na din ang baby mo. Sabi ng mama niya na ikinatango nito. Pero napatigil si Keisha na magsalita si Drew. Keisha, bakit di mo sabihin sa ama ng anak mo na may anak na kayo? Natigilan siya dahil sa tanong na iyon. Hindi niya inaasahan na dito manggagaling ang tanong na iyon. Paano mo nalaman? Gulat na sabi niya. Anak, kami yung nagkwento sa kanila. Total kaibigan mo din sila. Kaya deserve nilang malaman ang tungkol doon. Napatango naman si Keisha dahil sa sinabi ng mama niya. Natahimik siya sandali at kumain muna ng ice cream bago nagsalita. Sa totoo lang, gusto kong sabihin pero naisip ko din na baka hindi niya tanggapin ang magiging anak namin. Hindi ko siya kilala at hindi niya rin ako kilala. Pabango nga lang ang naalala ko sa kanya pero ang mukha niya ay hindi. Nahihiya ako kasi dahil sa akin ay nangyari ito at magkakaanak na nga kami. Isa pa, malay ko bang may asawa or girlfriend na pala yun? Baka mamaya magalit lang siya sa akin at ipagtabuyan ako. At worst ay ang magiging anak namin. Malungkot na sabi ni Keisha at tumingin sa kanila na tahimik lang na nakikinig. Ayoko na mangyari yun. Mas okay na ako na lang masaktan kaysa magiging anak ko. Kaya please, hayaan nyo na ako magdesisyon. Palalaki kong mabuti ang anak ko dahil siya ng mundo ko ngayon. Nakangiting sabi niya. Nagkatingin na naman sila at tumango dito, kaya bumalik na siya sa pagkain. Masaya pa rin sila dahil sa magandang balita na buntis si Keisha. Ilang buwan ang lumipas at mas naging healthy si Keisha pati ang baby niya. Sa nagdaang buwan ay pinaghahandaan na rin nila ang kasal ni Eliza at Drew. Si Keisha nag-aasikaso sa flow ng event. Kabuwanan ni Keisha ngayon at talagang malaki na ang tiyan niya. Asa simbahan sila ngayon dahil sa rehearsal nila para sa kasal. Ilang araw na lang ay ikakasal na ang dalawa at hindi din nila alam kung kailan manganganak ang dalaga. Hindi siya nagpa-ultrasound dahil gusto niyang surprise ang magiging gender ng bata. Keisha, lalo kang gumaganda. Masayang sabi ni Eliza
at niyakap ito. Kadarating lang nga ng dalawa at si Keisha naman ay inaasikasong ibang gawain. Naku, natural na ata sa akin ito. Sa tingin ko, kapag babae ito ay sobrang kikay nito. Nakangiti niyang sabi na ikinatawa nila. Nagsimulan ang rehearsal ngunit para may kulang. Drew, nasaan ang best man mo at ibang partner ng mga abay nyo? Tanong ni Keisha dito. Naku, busy kasi sila kaya hindi makakapunta. Alam na naman nila ang gagawin nila kapag araw na ng kasal kaya huwag kayong mag-alala. Nakangiting sabi ni Drew na ikinatungo naman ni Keisha at nagsimula na sila. Sa buong maghapon ay napagod si Keisha kaya pagdating niya sa kanila ay agad siyang nakatulog. Dumating ang araw ng kasal nila Eliza. Si Keisha ay nasa bahay ni Eliza at nakilala na rin niya ang mga magulang ng dalawa. Ilang buwan na ang lumipas at masaya sila nang makilala si Keisha. Kasama nila si Jelay dahil abay din ito. Kinakabahan ako. Paano kung hindi siya makakapunta? 1 linggo kaming di nakita. Napatawa naman ang dalawa habang nakatingin sa salamin. Nakasuot na si Eliza ngayon ng gown at ready nang umalis. Dahil nga sa tradisyon ay hindi muna sila pwedeng dalawang magkita bago ang kasal. Kaya ganun na lang ang reaksyon ni Eliza. Ano ka ba naman, Eliza? Forever na kayo ni Drew. Kaya huwag kang mag-alala. Sabi ni Jelay na natatawa sa kaibigan. Tama si Jelay, Eliza. Ang tagal na natin pinaghahandaan to. Nakangiting sabi ni Keisha na ikinangiti ng pilit ni Eliza. Nakasuot na din ang dalawa ng kani-kanilang gown na kulay violet. Pero natigilan sila na makitang mapangiwi si Keisha. Aray! Nagulat ang dalawa dahil pagkakita nila kay Keisha ay pumutok na ang panubigan nito. Keisha, manganganak ka na! Tita, tito, asa na kayo? Si Keisha, manganganak na po! Sigaw ni Jelay na ikinarinig naman sa labas at agad na pumasok doon. Nagpatawag na ng ambulansya para kay Keisha. Anak, hingang malalim. Kaya mo yan. Sabi ng mama ni Keisha at nandoon din ang magulang ni Eliza. Eliza, makinig ka sa akin. Kahit na anong mangyari, tuloy ang kasal niyo, okay? Huwag niyo akong alalahanin. Nahihirapang sabi ni Keisha na ikinatungo naman ni Eliza. Pero ang totoo ay alalang-alala na siya. Agad na dinala si Keisha sa ospital kasama ang mama niya habang ang iba ay sa simbahan ang tuloy. Papa, paano si Keisha? Baka mapano siya sa panganganak. Sabi ni Eliza habang papunta sa kasal. Anak, huwag kang mag-alala. Kaya ni Keisha iyon. Tulad ng sabi niya, huwag kang mag-alala sa kasal mo ngayon kaya dapat mag-enjoy ka. Sa kabilang banda naman ay hirap na hirap si Keisha sa kanyang panganak. Dok, bakit ang sakit nito? Sabi ni Keisha sa doktora niya na ikinatawa naman ito. Keisha, hindi ba't sinabihan na kita tungkol dito? Kaya mo yan. Sige, ere. Isang mahabang ere ang ginawa ni Keisha pero wala pa rin. Anak, kaya mo yan. Andito lang si mama. Kasama ni Keisha sa loob ang mama niya. Keisha, ere pa. Nakikita ko ng ulo. Matapos ang ilang minuto ay napalabas na ni Keisha ang isang malusog na lalaki. Pumalibot sa loob ng kwarto ang ingay ng iyak nito. Dok, bakit ang sakit naman? Sabi ni Keisha na ikinagulat nila at doon ay nalaman nila na may isa pang bata. Keisha, kambal ang anak mo. Umiri ka pa dahil kapag hindi mo siya nilabas ay mamamatay siya. Sabi ng doktor niya dahil nga nakikita na niya ang pagod na mukha ni Keisha. Kahit nagulat si Keisha dahil kambal ang anak niya ay natakot siya sa sinabi ng doktor. Kaya kahit anong pagod niya ay pinilit niya pa rin palabasin ito. Babae. Lalaki at babae ang anak mo, Keisha.
Iyan ang huling narinig ni Keisha bago siya mawala ng malay dahil sa kanyang sobrang pagod sa kanyang panganak. Matapos ang kasal ni Eliza at Drew ay nagpunta agad ang lahat sa reception area. Madami ang gandang-ganda sa kasal ni Eliza dahil talagang organize ito. Maayos na maayos at halatang isang napakagaling ang nag-manage noon. "Attention everyone," sabi ng MC na ikinatingin nilang lahat sa harapan. Tapos na ang mga gawain kapag bagong kasal, like hihiwain ang cake, the kiss part, giving wish and gifts, at ngayon ay kainan na. The newlyweds would like to say something. Nagpalakpakan naman ang lahat dahil sa sinabi nito. Tumayo ang dalawa ni Eliza at siya ang unang nagsalita. Nakasuot siya ng napakagandang white dress habang ang kanyang asawa naman na si Drew ay nakasuot ng black tuxedo. "Enjoy everything guys," sabay na sabi nila at nagpalakpakan naman sila. Matapos ang speech nila ay naglakad na sila papunta sa table ng mga kaibigan nila. "What does it feel? Kasal na kayo," masayang sabi ng kaibigan. Actually, puro kaibigan niya ni Drew. Hindi kasi pala kaibigan si Eliza, and to her surprise, ang gaan ng loob nila kay Keisha kaya mabilis sila nakapagpalagay ng loob. "We feel so happy and contented," masayang sabi ni Drew na ikinatawa nila. 4 silang lalaki kasama na si Drew pero may isang lalaki na nakatingin lang sa kanila at ni walang emosyon sa mukha. "Isa na lang talaga sa atin ang di pinapana ni Cupido. Lahat tayo ikasal na. Pwera sa isa," sabi ng isang lalaki. "Tol, ano ka ba? Pinana na nga ni Cupido, kaso nawala naman. So ayun, sugatan araw-araw." Nagkatawanan sila. Sinaman silang dalawa ng tingin ng isang lalaking tahimik lamang. "The two of you, do you wanna die?" Malabig na sabi nito na ikinatawa nila. "Boss Jason naman, ang init ng ulo mo." Tawa nila pareho na ikinaling naman ang tinawag nilang Jason at alam nito na niloloko lang siya nito. Lalo na at tinawag siya nitong boss. "Naku, tigilan nyo na nga si Jason. Darating din ang araw na magkikita sila ng mahal niya." Nakangiting sabi ni Eliza sa mga ito. "Oo nga pala. Sabi mo Eliza, iba ang bridesmaid mo. Hindi mo ba talaga bridesmaid yung partner ni Jason kanina?" Nagkatingin na naman ang mag-asawa dahil sa tanong nito. "No, she's not my bridesmaid. Sekretary siya ni Keisha dahil nasa ospital kasi siya at nanganganak. Pagkatapos nga dito ay pupunta kami doon." Napatango naman sila doon. "May papakilala kami sa inyong kaibigan din. Wait lang kayo," sabi ni Eliza at hinila ni Drew sa table nila ni Jelay kasama ang mama at papa nila. "Kumusta ang bagong kasal?" Masayang sabi ni Jelay at niyakap ang dalawang na ikinatawa nila. "After this, pupunta kami sa ospital," sabi ni Eliza na ikinakunot ng noo ni Jelay. "Anong pupunta? Kakakasal nyo pa lang? Dapat quality time nyo muna." Umiling si Eliza sa kanila. "No, hindi kami mapapalagay hanggat hindi namin nakikita si Keisha, pati ang anak niya ay excited na din kami." Masayang sabi ni Drew kaya napatawan lang sila. "Oo nga pala mama, papa. Excuse muna namin ang dalawa. Ipapakilala lang namin kay Jason." Tumango naman ang mga ito at pumunta sila sa table ng mga lalaki. "Hi guys. This is our friend Jason and Jelay. They are also getting married soon," sabi ni Eliza. "Naku Eliza, matagal pa. By the way, nice to meet you all," sabi ni Jelay at nakipagkamay sa mga ito. "I'm Lucas," nakangiting sabi nung isa. "I'm Noah and he's Jason," sabi ni Noah at pinakilala ang isang tahimik lang na umiinom. "Grabe Eliza, hindi mo naman sinabi sa akin. Nagwapo pala mga kaibigan nyo," bulong na sabi ni Jelay na narinig naman ni Justin. Natawa naman sila
dahil sa sinabi niya. Nga pala, bakit ang tahimik ni Jason? Sabi ni Justin sa kanila, mukhang di naman sila napapansin nito dahil wala siyang pakialam sa paligid. Naku, hayaan nyo na yan. Heartbroken kasi. Habang si Jason naman ay natahimik sa isang tabi. Habang inaalala niya pa rin hanggang ngayon, ang babaeng nagpapagulo ng sistema niya. Magpahanggang noon at magpahanggang ngayon. Pagbabalik ng nakaraan ng unang pagtatagpo ni Keisha at Jason. Naalimpungatan si Jason nang makapa niya na wala na doon ang katabi niya. Pagmulat ng mata niya ay isang unan na lang pala ang giyakap niya. Agad siyang napatayo doon. Pagtingin niya sa paligid ay wala ito doon. Pumunta siya sa banyo pero wala pa rin dito. Nakita niya ang bag nito sa isang tabi. Kaya ang akala niya ay nandoon lang ang dalaga. Agad siyang bumaba para hanapin ito. Pero kahit anong ikot niya ay wala ang dalaga. Shit! Bumalik siya sa kwarto para masigurado kung andun ito. Lumapit siya sa higaan na makita niya na may dugo doon. Napangiti naman siya dahil naalala niya ang nangyari sa gabing iyon. I'm her first and definitely the last. Sabi niya sa sarili at may pinindot sa kwarto niya na siyang pagtunog lang alarm sa buong bahay. Hahanapin kita. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. You're mine alone. Ngunit ilang oras na lumipas ay wala pa rin silang mahanap. Umaga na pero wala pa rin ang dalaga. Still nowhere to be found? Tanong niya sa mga tauhan na ikinatango naman ng mga ito, kaya sa sobrang frustration niya ay nilaglag niya lahat ng nasa table niya. Find her! Anywhere! Sigaw na sabi nito at agad na tumalima ang mga iyon. Kanina pa mainit ang ulo ng binata, lalo na nang malaman niya na natakasan sila nito. Galit na galit siya sa mga bantay at halos ipapatay niya ang mga ito, lalo na ang mga guard sa labas. Kinuha niya ang susi niya at pumunta sa bar kung saan sila nakita ng dalaga. Dala-dala niya ang nakita niyang susi sa loob ng wallet na nakuha niya. Maaaring may makita siyang pagkakakilanlan sa dalaga dahil tanging mukha lang nito ang alam niya. He's dying to know everything about the girl. Pagdating niya sa parking lot ay agad niyang pinindot ang button at doon ay tumunog ang isang kotse. Agad siyang lumapit dito at nakita niyang isang kotse na Mercedes-Benz na kulay puti at binuksan niya iyon. Naamoy niya agad ang pabango na hindi niya makakalimutan. It's exactly smell like her, sabi niya at pumasok sa loob. Nakita niya na organized ang gamit sa loob. Malinis na malinis at walang gaanong gamit, kaya agad siyang nagkalkal sa loob niyon para maghanap ng kahit anong impormasyon na makikita niya. Pero napasandal lang siya sa upuan nang kahit isa ay wala. Walang laman ang loob. Bakit walang laman? Ginagamit niya ba talaga ito? Inis na sambit ni Jason. Napahawak siya sa manibela at naisip niya na hinawakan din iyon ng dalaga kapag ito nagdadrive. Bumalik sa alaala niya ang haplos sa kanya nito. Ang pagyakap nito sa likod niya, kung paano siya nito halikan, kung paano ito mag-ingay dahil sa ginagawa niya dito. I'm fucking missing you. Where the hell are you? Lumipas ang buwan at wala pa rin nangyari. Hindi niya pa rin nakikita ang dalaga. Sinabi na rin niya ito sa mga magulang niya. Suportado naman siya ng mga ito dahil ngayon lang nakita ang ganun kabaliw ang lalaki sa isang babae. Nasa office siya ngayon kasama ang mga kaibigan niya na si Noah at Lucas. Iniintay nila si Drew dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Maya-maya ay pumasok na ang lalaki na malalim ang iniisip. Drew, kanina ka pa namin iniintay. Saan ka ba nang galing? Sabi ni Noah dito, pero hindi siya pinansin ni Drew at naupo na lamang sa upuan. Nagsimula na magsalita si Jason tungkol sa bagay
na dahilan kung bakit sila doon. Pero napakunot ang noo niya nang mapatingin sa kay Drew na sobrang tulala. Nahalata naman ilang dalawa kaya napatingin sila dito. "Hoy Drew!" sabi ni Lucas pero wala pa rin. Nainis naman si Jason dahil ang ayaw niya ay hindi nakikinig sa kanya. "Are you fucking listening, Drew?" Sigaw ni Jason na ikinakurap naman ito. Noong mga panahong iyon ay kakikilala pa lang niya kay Keisha. Sigurado siya na si Keisha ang siyang babaeng matagal ang pinapahanap ng kaibigan niya si Jason. Unang kita nila ni Keisha ay dapat iatras niya ang kasal pero nagbago ang lahat nang makita niya si Keisha. Hindi niya makakalimutan ang itsura nito. Dahil nang makita sila sa bar ay hindi naman sila katulad ng dalawa na si Noah at Lucas. Kaya katulad ni Jason ay tandaan nito ang mukha ng dalaga. Napatingin siya kay Jason. Gustong-gusto niyang sabihin na nakita na niya ang babaeng mahal niya. Lalo na at magkakaanak sila. Pero pumasok sa isip niya ang sinabi ni Keisha. Nagalangin ang desisyon niya kaya sa huli ay napiling na lang siya. "Hala, nababaliw na ata si Drew," sabi naman ni Noah. "Hindi naman ako ganyan nang ikasal ako," sagot naman ni Lucas. "Pareho tayo tol," pagsang-ayon ni Noah. Silang dalawa ang naunang magkaroon ng pamilya sa kanilang magkakaibigan. Happily married na mga ito. "Ulul, may iniisip lang ako." "Sige na, makikinig na ako boss," sabi pa ni Drew na ikinakunot ng noo ni Jason. Kapag tinatawag lang siya ng mga ito na boss, kapag inaasar siya ng mga ito. Hindi na lang iyon pinansin ni Jason at nagpatuloy ang usapan. Lumipas ang ilang buwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ni Jason ang dalaga. Halos gamitin niya lahat ng koneksyon niya para makita ito. Pero sobrang mahirap mahanap ng taong hindi mo kilala. "Why don't you give up, boss? Matagal mo na siyang hinahanap. It's been 8 months. Seryosong sabi ni Drew dito. "I don't care. Kahit abutin pa ako ng taon, sa paghanap sa kanya, ay wala akong pake. I want to find her. Call me crazy, but I love her. There is something on her the moment I saw her entering the bar, and I can't take my eyes off her." Nakatingin sa kawalan na sabi ni Jason na ikinangiti naman ni Drew. Sa tagal niyang alam ang sikretong iyon ay nakita niya kung paano magpursige ito sa paghanap sa dalaga. "Mahal mo na ba talaga siya?" Napabuntong hininga si Jason sa sinabi ni Drew. "Yes, I love her more than I love myself." Simula noon ay hindi na matahimik si Jason sa kahahanap sa dalaga. Gagawin niya ang lahat para makita lang ito. "I will find you no matter what," bulong na sabi ni Jason habang nakatingin sa inumin niya.